Maraming tao ang natatakot sa turbocharger. Sa totoo lang, maganda ang turbochargers para makapagbigay ng mas mataas na performance, mas malakas na power, at sa ilang pagkakataon, mas mataas na efficiency. Ngayon, maraming mga manufacturer ang gumagamit nito para sa iba't ibang dahilan. Kapag pinag-uusapan mo ang isang Porsche, ginagawa ito ng Porsche para sa performance, pangunahing dahilan ay para magdagdag ng power at performance. Kaya madalas silang gumagawa ng mga bagay na nagreresulta sa mas magagandang disenyo. Nagdadagdag sila ng mas mahusay na cooling, mas maayos na oiling, at nagdidisenyo ng mga makina na kayang tiisin ang dagdag na boost pressure. Kaya gumagawa sila ng makina na mas mababa ang static compression ratio. Marami ring ibang manufacturer. Karamihan sa kanila ay gumagawa ng mga turbo engine kung saan dati ay may mas malaking displacement na naturally aspirated engine at ngayon ay pinalitan na nila ito ng mas maliit na makina. Dati may 3.5 litrong V6 ang Mercedes pero ngayon pinalitan ito ng 2 litrong turbocharged 4-cylinder para mas tipid sa gasolina at mas mababa ang emissions. Karamihan gumagawa ng sasakyan na yon ang nagpapaliit ng makina nila. Kahit mas gusto ng marami ang naturally aspirated na makina dahil simple, maaasahan at mas matibay, may mga YouTuber na nagsasabing turbocharger ang pinaka hindi maaasahan. Pero hindi yon totoo. Dalawa lang ang dahilan nito. Una ay disenyo. Kung bibili ka ng sasakyan mula sa mga hindi magagandang gumagawa tulad ng Kia at Hyundai na hindi dekalidad ang makina para sa dagdag na boost pressure, siguradong magkakaproblema ka. Kung bibili ka ng Porsche na may maayos na turbo engine, wala kang magiging problema. Ang pangalawang bahagi ay ang maintenance at kung paano mo inaalagaan ang turbocharged na sasakyan. Mas malaking issue ngayon sa ilan sa mga sasakyang ito ay mga bagay tulad ng variable valve timing at iba pang mga bagay tulad ng direct injection na nagdudulot ng iba't ibang uri ng problema. Pero ang mismong mga turbocharger ay hindi na ganong issue. Pero nagkakaroon ng problema kung palagi mong pinapahirapan ng makina at hindi mo ito inaalagaan. Dito, may turbo tayo na tinanggal ko mula sa isa sa mga lumakong sasakyan. Galing ito sa isang Porsche 911 Turbo mula maraming taon na ang nakalipas. Ito ay resulta lang ng katandaan at sa kalaunan. Karamihan ng mga turbo ay maaaring masira kung hindi mo sila inaalagaan. Ang turbo na ito ay nasira dahil sa problema sa bearing at seal. Siyempre, bahagi rin dito ang matinding paggamit. Ang sasakyan na ito ay madalas gamitin sa racetrack sa loob ng matagal na panahon. Kaya natural lang na unti-unting mapudpod ang makina kung laging mataas ang RPM at boost pressure. Pero tandaan, may langis na dumadalay sa turbo. May code side dito kung saan makikita ang turbine housing na nagbabalik ng pressurized na hangin sa intake. Ang hot side naman ay konektado sa exhaust system. Ang exhaust system mo ang nagpapaikot sa turbocharger na ito. Pinapa-under nito ang prime mover at dahil sa init, pressure at bilis na exhaust, gumagalaw din ang side na ito at tumataas ang boost pressure sa makina. Dalawang bagay ang dapat mong isipin. Una, paano natin mapipigilan na mag-seize up ang bearing na pinapaikutan nito? At pangalawa, paano natin mapapatagal ang buhay ng turbocharger na ito? Noong una, langis lang ang nagpapalamig at nagpapadulas sa mga turbo. Tama, mahalaga ang langis. Sa lumang makina, hindi ito gaanong critical. Siguraduhin laging puno at tama ang grade ng langis ayon sa tagubilin ng gumawa. Palitan kapag kailangan. Sa pangkalahatan, ang pinakamainam na gawain ay palitan ng langis tuwing 3 hanggang 5,000 milya, pinakamatagal na yon. At ngayon, marami sa mga OEM ang nagsasabi na pwede mo nang palitan ang langis tuwing 10,000 milya, napakaloko nun. Hindi talaga iniintindi ng mga gumagawa ng sasakyan kung gaano tatagal ang sasakyan, basta lumampas ito sa warranty. Kapag napabayaan ng langis, madalas magkasira, latak at dumi ang makina. May mga buhangin o dumi na di lang umiikot sa makina, kundi pumapasok din sa oiling system at turbo. May oil line dito na nagpapadala ng langis sa bearing ng turbocharger, tapos lalabas sa scavenge port pabalik sa makina. Dahil dito, maraming OEM ang nagkokompetensya. Ibig sabihin, mas kaunting maintenance, mas kaunting gastos mula sa bulsa mo. Gustong-gusto ng mga tao ang mga salitang tulad ng maintenance-free, lifetime fluids. Gustong-gusto nila yan kasi nakakapagbenta yan, nakakapagbenta ng kotse. Isa pa sa mga nakakapagbenta ng kotse ay ang mga maintenance plan. Kaya kapag inalok ka ng dealership ng 3 taong extended maintenance plan na all-in, ano sa tingin mo ang gagawin nila? Gusto nilang mas kaunti ang gawin kapalit ng perang yon. Kaya pahahabain nila ang pagitan ng mga maintenance schedule. Ang dapat talagang nangyayari ay nagpapalit ng langis kada 3 hanggang 5,000 milya. Susubukan nilang suportahan yan ng kung ano-anong kalokohan, kung ano-anong pekeng siyensya at sasabihin sa'yo na okay lang magpalit ng langis kada 10,000 milya kahit alam naman nating kalokohan yon. Kung karaniwang NA engine lang ito na walang variable valve timing, okay lang sana. Karamihan ng sasakyan na yon ay may PCV systems, direct fuel injection na nagdudulot ng carbon buildup at ang langis ay ginagamit din para sa variable valve timing at pampadulas ng turbo.
Siyempre, ang mga turbocharged na makina ay naglalabas ng mas maraming init. Kaya naman ang pagpapalit ng langis ang pinakaimportanteng bagay. At ang hindi regular na pagpapalit ng langis ay isa sa pinakamahalagang issue. Siguraduhin mong tama ang grade ng langis na ginagamit mo tulad dito. Siguraduhin tama ang viscosity grade ng langis mo tulad ng 040 na kadalasang synthetic at may tamang additives. ACAE, 3B4, APESP. Mapapansin mong karamihan sa additives na ito ay para sa uri ng makina, lalo na kung mataas ng tinakbo o direct injected na makina, may bagong espesipikasyon ng langis para dito. Ang madalas na pagpapalit ng langis ang susi para tumagal ang turbo. Dahil mainit ang takbo nito at mahalaga ang malinis na langis sa bearings ng turbocharger na nga sa ibaba ng kotse. Mapapansin mong napapalibutan nito ng plastic at metal kaya mabilis uminit, kaya layunin ay panatilihing malamig ito hanggat maaari. At sa paggawa nito, ang pagpapanatili ng sariwang langis na dumadaloy dito palagi ay siguradong makakatulong para tumagal ng matagal ang turbocharger sa sasakyan mo. Para humaba ang buhay ng turbo, huwag mong i-boost ang makina mo. Madalas, iniisip ng iba na okay lang ang mabilisang tune o chip. Totoo, ang mga kumpanya gaya ng Dinan at marami sa mga OEM na ito ay pumapayag ng ilang boost pressure changes at modifikasyon sa sasakyan mo. Isa sa posibleng makasira ng turbo ay pagdagdag ng labis na boost pressure at ang nangyayari may tinatawag na wastegate. Ang wastegate ay balbula para sa boost pressure sa makina. Ngunit posibleng magdulot ng dagdag na sira at pudpod sa turbocharger ang mga modifikasyon. Marami sa modifikasyong ito ang tumutulong sa turbo na magbigay ng mas mataas na pressure sa makina. At kahit na mas kaunti ang epekto nito sa turbo kumpara sa makina, walang duda na kung mas pinapahirapan mo, mas pinapatagal ang takbo, at tinatune mo ang makina mo para tumakbo sa mas mataas na boost levels, mas pinapatagal mo rin ang paggamit nito. Sa kasamaang palad, may mga maling tune na hindi nagpapahintulot ng maayos na paglamig. Ang tamang tuning ay naglalagay ng electric water pump para dagdag likido at lamig sa turbo. Pero ang maling tuning, hindi ginagawa yon. At sa kasamaang palad, madalas, ang isang hindi magaling na tuner ay maaring magdulot ng pagkaputpod at pagkasira ng iyong turbo at literal na masira ang iyong makina at turbocharger. Kaya ang pinakamagandang paraan para mapanatiling buo at maasahan ang iyong makina, pati na rin ang turbo mo na tumagal lang matagal, ay iwasan ang anumang tuning. Hayaan mo lang na factory settings. Hayaan mo lang na stock. Kung gusto mong pahabain ang buhay ng sasakyan mo, panatilihin mo ito ayon sa disenyo ng gumawa dahil doon mo makukuha ang pinakamatagal na buhay ng sasakyan na yan. Ang ikatlong paraan para mapahaba ang buhay ng turbo mo at tumagal ito kasabay ng makina ay ang pag-aalaga sa isa pang simpleng fluid. Marami sa mga modernong turbo ngayon ay gumagamit ng coolant, kaya napakahalaga ng cooling system mo dito. Hindi lang ito para panatilihing malamig ang makina mo. Alam natin na karamihan sa mga modernong makina ngayon ay gawa sa aluminium o kaya naman ay aluminium ang ulo ng makina. At kaya naman, ang pag-overheat ng makina ay pwedeng magdulot ng matinding pinsala. Kapag baluktot ang ulo ng makina, kailangan itong ipamachine. Pwede kang magkaroon ng malalaking problema. Pwede itong magdulot ng pagtirik, pagsunog ng langis, at pagsunog ng coolant. Mahalaga ang tamang pag-aalaga sa cooling system. Siguraduhin laging maayos ang kondisyon at sapat ang antas ng likido nito. Siguraduhin mo rin na tama ang uri ng coolant, pati na ang tamang pH level at sundin mo ang tagubilin ng gumawa tungkol sa pagpapalit at pag-flush ng cooling system mo. Ang cooling system ay nagbibigay ng lamig sa turbocharger habang ang dating turbo ay langis lang ang gamit. Ang mga makabagong turbo ngayon ay gumagamit din ng antifreeze na dumadaloy sa turbo para makatulong sa pagpapalamig ng mga bearing. Nakakatulong nito para mapababa ang kabuuang temperatura. Kaya kahit kailangan pa rin ng kaunting cool down time ang karamihan sa turbocharger, lalo na kapag pinatay mo ang sasakyan dahil pwedeng mag-coke ang langis. Sa totoo, karamihan sa cooling system na yon na gumagamit ng antifreeze o coolant ay nakakatulong. Pinapababa nila ang ambient temperature o temperature ng housing ng turbo na yon. Kung masama ang coolant, nagdudulot ito ng dagdag kalawang at bara. Hindi mo rin makukuha ang tamang daloy sa turbocharger na kailangan mo. Kapag maraming bara, crust at kalawang, mas nagiging sagabal ito. Tulad ng ugat natin, kapag nababara ang daloy sa puso at ugat, masama ito sa katawan. Ang pagkain ng maraming matatabang pagkain ay nagdudulot ng sobrang plaque sa ugat. Hindi ako doktor, pero ganon din ang konsepto rito. Kung gagamit ka ng substandard na produkto, pangit na coolant at di nagme-maintenance, dadami ang plaque at magkakabara. Kapag mahina ang cooling at lubrication, mas mabilis masisira ang turbo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, tsak magugustuhan mo rin ang iba pang video sa channel. Siguraduhin mong pindutin ang subscribe button sa ibaba at huwag kalimutan ang notifications bell para alam mo kung kailan lalabas ang susunod na amazing na video. Marami na akong sasakyan at ito lang ang turbocharger na napalitan ko. Hindi pa nga dahil sira.
Nagkaroon ng kaunting problema, syempre, kaunting konsumo ng langis, nagsisimula na itong kumonsumo ng kaunting langis. Sa kabuuan, maayos pa rin ang takbo ng turbo kahit matiniding gamit sa racetrack. Hindi talaga pinatawad at inabuso ang turbocharger na ito. At nagkaroon na ako ng maraming makina na may turbo at wala pa ni isa sa kanila ang talagang pumalya sa akin, hindi ito naging problema at maraming tao ang ayaw sa turbo. Pero ang mga turbo ay pwedeng tumagal ng habang buhay. Mahalaga ang tamang maintenance at paggamit, lalo na kung may turbocharger ang sasakyan mo. Tulad ng marahil 80 o 70% ng mga tao ngayon, ang may papayo ko ay alagaan mo ng tama ang sasakyan mo. Kaya tuwing umaga, paandarin mo muna ang kotse at painitin dahil lahat ng sasakyan kailangan munang uminip. Pagkatapos, tataas muna ang idle ng 1 minuto. Tapos, bababa at tatahimik na. Kapag relax na, pwede mo nang imaneho ang sasakyan ng dahan-dahan. Huwag mo itong patakbuhin ng mabilis. Huwag mong paandarin ng todo ang makina. Huwag mong biglang apakan ang silinyador. Huwag mong biglayin ang pagpapaandar. Hayaan mong dahan-dahang uminit ang sasakyan. Dahan-dahan lang ang pagmamaneho hanggang makarating ka sa pupuntahan mo. Pagdating mo sa freeway, madalas mainit na ang sasakyan, kaya pwede mo na itong imaneho ng normal. Kaya mahalaga ang tamang pag-init ng makina. Pag naabot mo na ang tamang operating temperature, okay na lahat. Maayos na ang langis, coolant at kondisyon ng makina. Nakakakuha na ng sapat na paglamig at langis ang turbocharger. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng marami ay ang agad na pagpatay ng sasakyan pagdating sa driveway. Sa mga naturally aspirated na makina, hindi mahalaga kung patayin mo agad ang sasakyan pag uwi mo. Pero sa mga makina na may turbocharger, kailangan mo talagang palamigin muna ito. Alam ko namang may mga tao dyan. May mga tao na nakipagtalo na sa akin at sinabing, tingnan mo, may cooling system ka na ngayon na dumadaan talaga sa mga turbo na yan. At dahil may coolant na dumadaan sa mga turbo, kahit patay na ang sasakyan, madalas tuloy pa rin ang electric water pump sa pagpapadaloy ng coolant sa turbo at talagang nakakatulong ito. Pero ang totoo, hindi na umiikot ang turbo. At ang langis, basta umiikot pa ang turbo at umiikot ang housing na ganyan, hindi titigas o didikit ang langis doon. Kapag huminto ang turbo, biglang may mainit na langis sa paligid ng bearing na parang nakulong at nagsisimula ng tumigas at dumikit. Oo, alam ko na nakakatulong ang cooling system para bumaba ang temperatura ng turbo. Kung pinatakbo mo ito ng todo at mainit pa rin ang langis, tapos tumigil na ang turbocharger at turbine, para mo na ring hinihiling na mag-lock up ang turbo bearings. Kahit may cooling system na tuloy-tuloy ang coolant, minsan dumadaan pa rin ito sa turbo kahit patay na ang makina. Pero sobrang init pa rin ng langis, hindi na umiikot ang turbo, kaya magkakaroon ka pa rin ng problema sa oil cooking sa turbo kalaunan. Mapapansin mong maraming malalaking diesel engine at isa sa mga dahilan kung bakit andar ng andar ang mga Freightliner ay kaya nilang tiisin ang mataas na boost. Ang isa pang dahilan ay tumatagal ang mga turbo nila. Pero bakit nga ba matibay ang mga turbo nila? Dahil karamihan sa mga gumagamit ng mga diesel engine na ito ay pinapa-idle ng matagal. Kaya yung tagal ng idle ang nagbibigay ng oras para uminit at lumamig ang makina. At karamihan sa mga profesional na nagmamaneho, itong mga driver ng truck, hinahayaan lang nilang naka-idle ang makina ng matagal sa mababang RPM. At ngayon meron kang kondisyon na perpekto para tumagal ang turbo mo. Kaya ang pinakamainam kong maipapayo ay tamang pagpapainit, tamang paggamit at syempre pagpapalamig. May isa pang paraan para makaiwas, mas mabuti ang pag-iingat kaysa gamutan. Alam mo na ang kasunod niyan. Kung bibili ka ng makina na may turbo, piliin mo yung gawa ng kumpanyang matagal nang gumagawa ng turbo, gaya ng Porsche na matagal nang nagdidisenyo at gumagamit ng turbo engine sa mga paligsahan. Matagal na rin gumagawa ng turbo engines ang Ferrari, maganda yon. Pero hindi lahat may budget o gustong gumastos ng malaki. Marami ring OEM tulad ng BMW na matagal nang gumagawa ng turbo engines. Noong 2007, nagkaproblema sila sa N54 pero naayos na karamihan. Ngayon, matibay at maasahan na ang turbocharged engine nila. Isipin mo rin ang ilang Audi RS model gaya ng RS3 o TTRS na may turbocharged 5-cylinder engine. Sikat ang makinang ito sa karera. Kaya isipin mo yung mga OEM na matagal lang gumagawa ng turbocharged engines kumpara sa ibang manufacturers na bago lang sa larangan o bigla na lang lumitaw at may turbo engine na agad. Malaki ang posibilidad na sila yung magkakaroon ng mas maraming problema. Piliin ang manufacturer na matagal nang gumagawa nito. Dahil dito, nakatipid ako ng libu-libong dolyar sa mga taon ng pagmamay-ari ng maraming turbocharged na sasakyan. Kung gusto mong maintindihan kung paano makakatipid ng pera sa pagbili ng tamang sasakyan, panoorin mo rin yung video ngayon. Gusto mong sundan yon? Dahil binibigyan kita ng ilan sa mga pinakamagandang opsyon kung nag-aalala ka sa pinaghirapan mong pera. Sana magkita-kita tayo lahat sa susunod mga kaibigan. Kita-kits! Paalam!